Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo sa isang mainit na usapin na umuugo ngayon sa iba't ibang balita at social media. Marami ang nagulat matapos pumutok ang isyu tungkol sa tauhan umano ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos na naglabas ng mabibigat na palatang sa hukuman. Ayon sa mga ulat, may mga dokumento at testimonya na binahagi na siyang naging dahilan upang muling uminit ang diskusyon sa publiko. Ang naturang kaso ay nagbigay ng palibagong pananaw sa mga kilos at desisyon ng mag-asawang Marcos. Sa bawat issue na lumalabas, mas naging kritikal ang mga mata ng mga mamamayan at naturang lamang na maraming netizens ang nakatutok upang malaman ang totoo. Sa kabilang banda, hindi rin may iwasan magkaroon ng mga tanong, totoo nga ba ang mga aligasyong ito o bahagi lamang ng politika at siraan? Sa social media, mabilis na kumalat ang balita sa iba't ibang opinyon ng lumitaw. May ilan na agad na niniwala at umayon sa mga palatang, habang may iba naman nagsabing ito ay paninira lamang sa imahe ng Pangulo at ng kanyang asawa. Di ko makikita kung gaano kahati ang pananaw ng mga Pilipino at kung paano bawat issue ay nagiging sanhi ng mas mainit pang talakayan. Mahalagang tandaan na ang lahat ng ito ay nakasalalay pa rin sa magiging proseso ng hukuman. Doon matutukoy kung may matibay na ebidensya at kung may mga mananagot sa mga akusasyon. Ang hustisya lamang ang makakapagsabi ng final na desisyon at tungkulin natin maghintay ng tamang resulta bago gumawa ng final na pag-uusga. Kaya't mga ka-channel, manatili tayong mapanuri at huwag basta-basta magpadala sa mga lumalabas na balita sa internet. Sa huli, ang mahalaga ay mananatiling bukas ang ating isipan at makinig sa mga magkabilang panig. Abangan natin ang mga susunod pang update tungkol sa isyong ito. At gaya ng dati, dito sa ating channel ay patuloy nating bubusisiin ng mga maiinit na balita sa usaping bayang ito. Kaya manatili kayo sa aming channel at panoorin po natin ang buong video. Pero pagka napag-usapan na yan, ang dapat, ang susunod, binuo na yung konsepto is how to make the plan work. And just to ensure na lang na everyone kikilos sang-ayon sa expectation. At kung hindi man, merong plan B. So kunyari yung allies, balik tayo sa allies, Normandy Invasion. Dapat dumating yung airborne. Tapos nun, gagawin nila yung mission nila. Eh nagkahiwa-hiwalay nga, di ba? Nagkawatak-watak sila kasi yung aeroplano, nag-break ng formation, may apoy na, ganon-ganon. Tumalo na iba. Ang layo nila. Ilang kilometro, ang layo. 6 na kilometro. Pero magdamag lumalakad sila para lang pumunta doon sa designated objective nila. Kasi pagka hindi, susundutin mo yan, hindi mo madidisrupt yung line of communications. Magkakaroon ng informasyon yung headquarters ng German galing dito sa men on the ground. Dumating na sila, ang dami na nila. Magko-commit ito ngayon ng reserves, yung kanyang mga tangke. So, thanks to the airborne and the Rangers, airborne Rangers naman yung iba, na-accomplish nila yung objective nila. Na-delay, na-cut off yung information, na-control yung mga ibang strategic na tulay. So, kunyari, yung Air Force naman, hindi nakabigay ng cover dahil sa umuulan nga, hindi makalipad, palpak, wala na. Explosion tropa sa air cover na, sa firepower na, sa Air Force ng German. Swerte, nag-divine intervention dahil sa umaraw, nagkaroon ng window, nakalipad yung Air Force. Kinatay nila yung German Air Force. And then it was all the way. Sa beach landing, nahirapan kasi hindi nakuha ng naval bombardment, yung softening of the target, wala pang mga bunker buster noon. Kaya nga after the war natututo, kaya kailangan natin ng mga bunker buster, ganyang kakapal na mga konkreto, papasukin, sasabog, ganun. Ang gagamitin, P6, inertia. F is equals to MA. Force is equals to mass times acceleration. I-release mo
Hindi nga yun. Kasi, ano yung formula, no? Distance, S is equals to yung may velocity times time. Kasi yung distansya habang from BO, velocity, starting velocity from zero, by the time mag-hit siya sa ground, yun yung speed niya, yung acceleration niya. Yung puwersa noon, yun yung magbubutas ng target. And that was the concept ng ng doon manggagaling sa space yung mga ano tawag doon, mga missile ba? Uulanin ka ng mga missile. Isipin mo nga naman yun, no? Imagine how much force yung papasok. Yun yung force na magpe-penetrate. Mass times acceleration, gravity, and then yung acceleration, given na yun eh. Kaya ang tindi. Kaya nga mape-penetrate as much as 200 meters, no? Kasi alam mo yung bigat nung ordnance, nung bibitawan. Kung 10,000 pounds, o 10,000 tonelada pinag-uusapan. Ang tuli nun, ang puwersa nun, pagka tumama niya dito sa terminal velocity. So, kaya nga science lang eh. Pero at that time, wala nun. Kahit bombay ng bombayin niya ng mga eroplano, hindi pa nga tatama eh. Hindi pa smart bomb, di ba? Kaya, kung titignan mo yung warfare ngayon, ang laki ng improvement, ano? Yung World War III ngayon, ibang klase na. Precision, guided, yung mga the swarm. Kaya, hindi biro-biro yung magiging World War III. So, may isa lang dyan pumalpak. Pumalpak yung Navy, pumalpak yung isang area. 4 na beach landing yun eh. 4 na sektor. Pumalpak yung isa. Pwede kang madama yung iba kasi pwedeng mag-maneuver yun, ma-flank ka ng mga German. Pero ang galing. It turned out na okay because nag-cooperate yung weather eh. Dito sa nangyayari sa atin ngayon, mas organized yung administration. Kung may tatangan, kita mo nga doon si Remulla, no? Ganun lang, patong siya doon sa container van, sa Menjola, no? Overall commander ba? Mayroong in charge eh. Pero dito sa opposition kasi, merong maisog, merong iba-ibang grupo eh. Iba-ibang lugar ang rally. Tapos di mo maintindihan kung ano yung sigaw. May sumisigaw na BBM resign, may nagsasabi bawal isigaw. Ay Diyos ko, paano ka mananalo nun? Kasi yung main effort, yung campaign, nagiging camping. hindi malinaw. That's why you always go home na masama loob. Pagod, nagastusan, na frustrate. Simple lang yun. Kailangan nyo lang ng overall commander. Someone you all accept will direct. Now, since the Vice President is being shielded from all of this, then the Vice President o kung sino man kayong gusto ninyo, we'll have to appoint dito sa mga ninyo, siya yung maging overall commander. And I suggest it has to be a military man. No? Na para yung
yung deployment ng tropa, ng tao, yung tropa lahat, ng grupo, naintindihan. And then yung strategic sense, na, alam niya, no? Et cetera, et cetera. Hindi yung isang maingay na loudmouth na politiko or leader, and then wala, hindi pwede. Kasi hindi mag-agree yung iba eh. So it has to be one military man, retired syempre, no? Who knows what he's doing. And then sundan siya, isang kumpas, isang tugtog, isang sayaw. Ganon. Para may specific objective lahat ng grupo. Or kundi kaya sabay-sabay yung mga grupo. Kung isang beach landing lang yan, mas maganda. Ngayon kung 4 o 5 o 2, pagplanuhan maigi. At isa lang ang sigaw. Ano ba? Resign, terminated. Sa akin, terminated. Putangin, hindi magre-resign yan. Sigaw tayo na sigaw kayo na sigaw ng Marcos resign. Hindi mag-resign yan. Sigaw natin, putang ina ka, terminated ka, gago. O di tapos, terminated. Kung ayaw, bit-bitin. Hindi kayo ang bibit-bit, hindi tao. AFP bibit-bit dyan. Now, yun yung dapat, how you will do it. This is not a military operation. Si BBM, tanggalin nyo sa Malacanang. Puta, hindi yan alis. Umalis man yan, pupunta yan kung saan to defend himself. Because ang dami ng uto-uto na dedepensa kay Marcos. Dami man. And ang suggestion ko sa inyo, you defend him. You die for him. You die for your cause. No? Total, may overall commander kayo dyan eh. Baka ba may impostor na yung Marcos dyan? May hirap yun. Sino? Sino overall commander niyo dyan? Si First Lady? O si ES? O yung mga dilawan dyan? Sino? Sino ang overall commander niyo dyan? O sa AFP ba? O sa PNP? O si Matibag ba? Pero kung may problema kayo dun sa totoong Marcos, kung kunya naghihingalo o kaya nakakabaong na, nakapreser na, advantage yon ng kabilang grupo. Bakit? Wala na silang commander. Wala na silang overall commander. Bakit? Dedo eh. Yun nandyan payaso eh. Yun nandyan aktor eh. Alam ka naman siya magdidirect. Kaya yung mga tao nakapaligid, kung alam nila na wala na yan, ba't kami susunod yan? Sino nagdadala? Sino yung commander? Sino yung tumatayo? And mahalaga yun sa kabilang grupo. Bakit? Kasi makita mo the way they will be thinking. Kung sino is this person ruthless? Is this person military trained? Is this person wala lang, will save themselves? Pera-pera lang. O natatakot din ba yan? Yung ganun ba? Respeto sa kalaban yung sinasabi ko kahapon. And you will be able to respect yung kalaban kung kunyari yung kalaban kilala nyo. Baka mamaya yung nakatayo dyan, hindi na nga siya. Pa-jumping jacks lang eh. Ngayon less appearance pa dahil sa baka mahalata. So kung yan talaga, then fine. Then you have to look at it na siya talaga, ano yung karakter niyan. Then you base your actions, assumptions, dun sa hinaharap mo with a taint of respect dun sa tao, dun sa kanyang kapasidad to decide ruthlessly or not.
Marcos Sr. was cunning. Cunning, no? Hindi delata. Cunning. Shrewd. Matalino. Pinapakita niya sa TV na ayaw niyang umatake sila Bear. Kasi yun yung kinakailangan makita ng Amerikano nung EDSA 1. Nung napanood na, no. When he wanted the Americans to appreciate that he does not want bloodshed, he was buying time para hindi makialam ang mga Amerikano. But, sa isang dako kasi, tactically, when you're going to weigh it, nakita mo, may weakness yung tao. He's not ruthless. Question mark, hindi ba talaga ruthless? O nape-pressure lang siya? Huwag maging ruthless. Kasi nandyan yung Amerikano. Pagka merong dugo dyan na dumanas, pasok kami, tanggalin ka. May pressure yon sa kanya. And that was how it was happening at that time. Drama yung pinakita dun sa TV, yung pinapakita nyo sa inyo ngayon na mga clip na gigil na gigil si Bear, tapos si Marcos Jr. gustong-gusto na lumaban. Yun ang ruthless. Yun ang hindi bibitaw. Kaya you have to look at it from his point of view. So many years back, and then fast forward. Now, kung buhay pa siya, kung dedo na siya, kung yung payaso na lang, kung yung actor na lang, yung 001 na lang, pupunta ka ngayon, sino nagpapatakbo nito? And then, kung sino man yung overall commander ngayon dito, yung nga problema, wala pang overall commander. That's why you will lose. You will lose. Because there's no one directing where the people will go, how the people will arrive, what the people will bring. Wala kanya-kanya eh. And then, hindi malinaw yung logistics ng tao. Wala, hindi malinaw eh. Bahala na. OFW magpapadala. Merong good Samaritan dyan, magbibigay ng tubig, pagkain. Paano kung wala? Paano kung hinarang ng PNP? Wala na. Goodbye. Pero kung ang bawat isa may dala, provisions for sustaining yourselves na 5 days, 7 days, that's good enough. Pag may dumating, yun ang kainin. Huwag yung baon ninyo. Kuha niyo ako. Baon nyo for emergencies. No? Gusto nyo magbaon kayo ng champoy, dikyam, ganun. Magbaon kayo ng mga favorite ninyo para sosyal. Baon ka ng delata, may can opener ka, meron kang sweet corn. Puta sa akin, treat yun eh. Ranger ako doon sa US. Dala akong delata eh. Nung nalaman ko na pwedeng mga ganito, ganyan-ganyan, bili ko sa komisari. Delata, may can opener naman eh. Kutsarahin ko, sarap na sarap ako doon sa sweet corn na Del Monte. Style, kanya-kanya style yan. Ikaw ang kakain eh. Enjoyin mo, mamamatay ka kunwari, enjoyin mo. Nagkaroon ka ng masarap na meal. Pero yung pagka may dumating, yun ang kainin. May tubig, replenish. Kunin mo yung share mo, nainom mo, meron pa natin ang kalate, huwag mo itapo, huwag mo iwanan. Isukbit mo. Bibigat, okay lang. Tiisin mo. Di ba? Kasi pagka wala, wala. So, dapat may mga self-sustaining yung tao. Pero hindi ka nakaasa ba?
sarili mo lang asahan mo. Mas safe kayo doon. Dumating man yung mga food cart, yung mga food truck, no, mga, na pinapadala, din pumila ka, kumain ka. Pero kung hindi, wag nyo nang kakainin yung baon nyo because pwedeng tumagal pa kayo. Organize yung kabila. So what do you have for you, going for you? May takot pa rin sa Diyos yung iba dyan. Yung ibang institusyon dyan. Yung mga nasa ilalim may pamilya rin para kayo. Alam nila yung sitwasyon. Iba dyan, hihintay na lang tumayo ang taong bayan. Hihintay na lang na tapusin na ito eh. Pero ang problema, walang tumatayo dito sa kabila. So, ang PEG, 2028. 2028. It's a wrong assumption, actually. It's a wrong line of thinking. Tapos pagka sinasabi na it's a parang psychological warfare, I don't think so. Now, you have to revisit yung intent ng lahat ng tao na kasama. If the intention really is to land a position, be it elected position or appointed position, defeated na. Because yun yung mindset eh. Dapat ang intention ngayon na pairalin is paano natin matutulungan yung taong bayan tapusin to. Dapat ganun ang line of thinking ng mga leader. Atat na atat kayong tapusin to? Parang hindi. 2028 pa iniisip eh. O kung atat na atat kayo, ngayon 2026, tapusin to. Paano? Ganun yung tao eh. Alam niyo yung mga taong bayan eh, sinasabi eh, revolution na. Mutya, no? Grabe, no? Patayin na lang. Isa-isahin na yan. Sunuging buhay. Mutya, grabe ang galit ng tao. Galit na galit ang tao. Kaya nga sabi ko, saan tayo umabot eh? Meanwhile, itong administration, arrogante pa rin. Walang remorse, walang pagpagal, walang walang minor. Putya ka na, full speed ahead. Parang may sinusundan silang timetable. The only way you're gonna beat them is for the Filipino people to understand what's happening sa lowest level at dun sa high level, then try to figure out ano ba ang kulang? Nasaan ang tao? Totoo ba na ang mainstream media successful at yung mga trolls successful? Mga opinionated na mga expert na yan para baguhin yung narrative? I don't think so. Kasi let's simplify things. Ninakawan tayo. Simple, ninakawan tayo. 6.7 trillion ngayon 6.8 trillion ngayon ang budget. Nanakawin pa rin yun. Halfway na tayo. Magkano na dyan na nanakaw? Flood control. Yun lang isang usapin. Isa lang yun. Wala pa dyan yung mga sa DA, wala pa dyan sa ibang agencies. Question mark sa AFP kung meron. Question mark dun sa iba, daming ahensya. So, pati nga Intel Fund, di ba? Kaya nga, kung titignan mo, something's really, bakit wala yung tao? Kasi nga, wala silang nakikita na tumatayo. Hindi malinaw. Supreme Commander, Supreme Allied Commander of the Invasion Forces for Operation Overlord Normandy Campaign. And every day, dun sa laban na yon, ng campaign na yon, ng Normandy Campaign, was a battle to be won.
iba-ibang tropa, iba-ibang commander. Swerte nila, nandun yung Patton. Swerte nila. Puta, kung wala si Patton, lalo nung Battle of the Bulge, nag-counter-offensive ang German. Nawawala yung mga tangke. Nasaan yung mga Panzer Divisions? Hindi lumitaw. Hindi lumilitaw. Tinago. Biglang nandun pala sa forest, Ardennes forest, no? Nandun. Eh may mga intel. Puta na buti si Patton nga, di ba? Nakinig sa kanyang intel. Sige, sabi mo sa akin, mali yung intel nila Eisenhower. Beaten na raw ang Germany. They are on the run. Sabi ng intel ngayon ni kaya kita nyo intel sa taas, intel sa ibaba. Ang ginawa ni Patton, nakinig sa sarili niyang intel, hindi doon sa itaas. Kaya ang intel, kaya ang intelligence ang tawag Intelligence, no? You have different IQs, different intelligence. So merong nasa itaas, akala mo magaling na, pero hindi. Palpak. Yun dito, makes sense. The commander will be able to decide properly if he listens and appreciates yung totoo, yung tama, yung swak na intel. Based on his intellect, training, experience, gut feel. Ganon si Patton. Kaya ako hanga yun. Idol ko yun idol namin yun ng boss ko, ni Canyeso. Kaya nga sabi, putya, galing nakinig siya sa intel niya. Sabi, sir, gago yan Gunggong yun. Po-forward, mamaya may kukwento pa tungkol sa intel. Gunggong yan, palpak yan Dito ako, putya na, ibang klase Sir, nawawala sir yung Tinatrack ko simula to day 1, Normandy, beach landing, etc. Yung British, naka-enkwentro ng resistance, pero nakaabante pa sila ng pakonti-konti. In-expect namin lilitaw dyan yung Panzer Division, yung SS Panzer Division. Nawawala And then yung dito sa atin, sir, in-expect ko, lilitaw yun sa Hedgerow, dun sa Wala Kaya nga tayo sa naka-breakaway. And so far, sa lahat ng front natin, ang tahimik doon sa Ardennes Forest. Kaya nga tayo, ginawa natin RNR, yung tapat nila, RNR na mga tropa na nagpapahinga. At minimal ang depensa doon. Sir, delikado, sir, puputok to. Manggagaling dyan, sir, ang manggagaling dyan, sir, ang counter-offensive nila. Na-appreciate na ni Patton. Kung nga, bata, sige nga, tignan na. Kunyari, nag-offensive sila dyan. Putang na, tatamaan. Putang na, makakaroon ng Battle of the Bulge. Tatamaan. Diyos ko. Putya. The right question, sinabi ni Patton, anong pwede natin gawin? Actually, siya na yung nag-isip Magaling, commander I want an operational plan. Isa, we move with 3 divisions. We pivot from the Eastern Front. Eastern Front. We pivot 90 degrees, diretso tayo norte. Babanggain natin yung left flank. Di nila in-expect yun. Una, 3 division, then 4 divisions, and then 6 divisions. I want it drawn. And then the next day, tawag si Eisenhower na nga. Meeting sila sa Verdun ba yun? Tapos sinabi may problema Battle of the Bulge na. Nakulong yung airborne. Doon sa Baston. Tawa si Patton. Kasi yung mga tinatanong ni Eisenhower, ano pwede natin gawin? Sabi ni Montgomery, I can only move my troops mga 10 days yata, 1 week, gano'n. Ang pinakamaaga, 7 days. Yung mga commander. Si Patton, I can be there in 72
72 hours. Sabi ng mga general na mga kasama niya, uy, huwag kang pasipsip.